sakali namang yanigin ng malakas na lindol ang ating bansa, naku, wag naman po sana ano po. Subalit, kakayanin ba ito ng mga gusali at mga pampublikong istruktura sa Metro Manila? Yan ang tinanong sa pagdinig kanina sa Senado. Nakatutok si Lia Mayana. Ang MRT-3 kahit yanigin daw ng magnitude 9 na lindol o yung tulad ng tumama sa Japan, hindi raw matitinag. Designed over and above the required standards of the Philippine government and the recommendation of Philips. The design standard is 0.4G. The actual standard that we used for the MRT-3 was 0.5, which is the equivalent of 9 magnitude. Maging ang mga naglalakihang mall daw, kakayanin din ng magnitude 8 na lindol. Sa bagong building code kasi, itinatakdang dapat kayanin ng mga itatayong gusali ang hanggang magnitude 8 na lindol. We understand that at magnitude of 8 to 9, the buildings would suffer possible structural damage, but Structural damage, but not collapse. but will not collapse. Mabusisi raw ang proseso ng pagtatayo ng mga building mula sa mga ginagamit na mga materyales hanggang sa pagsuri sa kalidad ng lupa. Pagtipirin ng mga may-ari ng bahay at building yung tinatawag nating soil investigation. Dahil po yung ginagawang mapa ng PBOX, ito po ay yung mga general na mapa para sabihin kung saan hazardous. Pero lumabas din sa pagdinig na ang LRT Line 1 at 3 terminal ng NAIA hindi pa tiyak kung kakayanin ang malalakas na lindol. Ang LRT Line 1 kailangan pa raw i-retrofit pero aabutin daw ito ng 3 taon. Sakaling magkasunog din sa Pandacan Oil Depot bunsod ng lindol, hindi raw ito kayang tugunan ng Bureau of Fire Protection. Definitely, sir, the Bureau of Fire cannot cope up with the job. Unless if we are provided maybe for specific equipments, helicopters. Sabi ng FIVOX, mahalagang sumunod sa building code ang mga nagtatayo ng mga gusali. Pwede raw kasing makaranas ng mas malakas na pagyanig ang Metro Manila kumpara sa naranasan ng Japan kapag gumalaw ang West Valley Fault o Marikina Valley Fault tulad nung paggalaw daw nito 200 taon na ang nakakaraan. Ang pinakamahalaga ayon sa FIVOX ay maihanda ang publiko. Sa mga active faults na nandito sa Pilipinas, tulad ng Manila Trench, ay capable o posible siyang magdulot ng mga magnitude 7.9 to 8.2 na lindol. So, kahit hindi yan precursor, ang kailangan lang na maintindihan ng ating mga kababayan ay maghanda sa mga malalakas na paglindol. Kaya dapat magtulungan ng lahat para makapagkalat ng sapat na impormasyon tungkol dito. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Marami-rami ring Pilipino na nasa Tokyo sa Japan ang umalis na roon. Ang iba pang residente ng Tokyo ay sinisikap namang mamuhay ng normal sa gitna ng banta ng radiation. Live mula mismo sa Tokyo, Japan, nakatutok si Chino Gaston. Chino? Mike, magdadalawang linggo pa lang mula nang tumama ang matinding earthquake at tsunami dito sa Japan. At ngayon may banta pa ng nuclear radiation. Pero ang mga tao, partikular ang mga Hapon at mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa Tokyo, desididong ibangon muli ang kanilang mga buhay, kalimutan ang nakaraan o ang trahedya at harapin ang anumang naghihintay sa kanila. Muli nang bumalik ang traffic sa mga kalsada ng Tokyo. Bukas na rin ang mga tindahan at department store. Ang mga tao nagsibalikan na rin sa kanilang mga trabaho. May takot man dahil sa banta ng nuclear radiation at contamination sa tubig at ilang pagkain. Kwento ng club owner na si Toru Kagami, malayo pa sa normal ang sitwasyon sa Tokyo. Nagpapakatatag sila alang-alang sa kanilang mga kababayan. Dahil dun sa mga naranasan ng mga taga Miyagi at saka Fukushima at Sendai, kawawa naman daw. Kaya silang nandito sa Tokyo, nagpupursige at hindi sila nagpapakita ng nakakaawa nga naman yung kung sila pang nandito sa Tokyo, hindi naman sila epektado, magpapakita ng katakutan. Naman yung kung sila pang nandito sa Tokyo, hindi naman sila epektado, magpapakita ng katakutan. Isa na ang Tokyo Disneyland sa tila pinakasikat na puntahan dito sa Asia. Ang pananatiling sarado nito ay isa sa mga palatandaan sa kabila ng matapang na mukha na ipinapakita ng Hapon matapos ang tsunami at earthquake, hindi pa rin balik sa normal ang sitwasyon dito. Bitak-bitak ang kalsada ng parking lot ng Disneyland at hindi gumagana ang mga ride.
walang patid ang labas-masok ng mga construction worker at mga truck. Marami naman sa ating mga kababayan sa Tokyo nagsialisa na. Bukod daw kasi sa takot sa lindol, nariyan din ang banta ng radiation. Pero meron din namang tanggap ng anumang maaring mangyari sa mga darating na araw sa bansang itinuturing na nilang kanilang pangalawang bansa. Pamilya yung umuuwi. Pero kaming mga natitira dito at saka yung mga Japanese, sinasabi nila wala daw dapat na ipagpanik. Mike, isa pa sa hindi nakikitang epekto ng trahedya dito sa Tokyo ang matinding dagok ng trahedya sa ekonomiya ng bansa. Dito nga sa Roppongi District kung saan marami or tourist destination ito, maraming owners ang masasabi napakatuman ang kita nitong nagdaang 2 linggo. Bunsod ng pag-alis ng mga foreigners mula sa Tokyo dahil sa pangamba ng radiation. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Nakita ng mataas na antas ang radiation ng isang bayan sa Fukushima sa Japan. Pati ang sample ng tubig dagat malapit sa planta, may bahid na rin daw ng radiation. Sa gitna nito, sinabi ng World Health Organization na wala pang ibang bansang apektado sa banta ng radiation mula sa Japan. Nakatutok si JP Soriano. Kailangan muna sumailalim sa radiation test ang mga pamilya sa Yonezawa City bago sila makalikas. Kapag nakapasa, saka pa lang sila pwedeng manatili sa evacuation center na ito. Kapag sinakita ng radiation, kailangang i-quarantine. Sa evacuation center, walang katiyakan ng lahat. Muling nagkaroon ng pangamba sa nuclear plant sa Fukushima dahil sa nakitang steam mula sa reactor 2 at 3. Pero ayon sa Defense Minister ng Japan, nagmula ayon sa langis o iba pang residue na nasunog. Pero di naman daw ito direktang konektado sa spent fuel rod pulse. Sa kabila nito, nakitaan ng trace ng radiation ang sample ng tubig dagat sa paligid ng planta. Sakali raw na manatiling mataas ang radiation level, posible umanong magkaroon ito ng epekto sa marine environment. Na-monitor naman ng UN Atomic Watchdog na IAEA o International Atomic Energy Agency na mas mataas ng mahigit 1,000 beses kaysa normal ang radiation level sa bayan ng Nami sa Fukushima. The overall situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plant remains very serious. High levels of contamination have been measured in the locality of the plant. Sabi naman ng World Health Organization, wala pang ibang bansang apektado sa banta ng radiation sa Japan. Kasabay nito, nagbabala ang WHO na wag basta-bastang mag-take ng iodine. The radiation only rises to a low level, it doesn't go high, which means because it only goes up for a little, it doesn't go far. Dati pa palang nagbabala ang isang US engineer laban sa disenyong ginamit sa nuclear plant sa Fukushima. 1970s na mag-resign si Dale para raw imulat ang publiko tungkol sa umano'y problema sa disenyo ng planta. I didn't think we had taken enough care in the design and siting of the plants and in the closure of the fuel cycle, the radioactive waste disposal. When I learned that the tsunami had apparently wiped out all on-site power, including the emergency generators, I thought this is really going to be a problem. Sa ngayon, tuloy naman ang aksyon ng Japan at ng TEPCO para masolusyonan ang aberya sa planta. Makikipag-ugnayan na ang Japan kaugnay sa alok ng Amerika na magpadala ng nuclear experts ito sa Japan. Sa gitna nito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pag-deliver ng spinach at ang isa pang gulay na kung tawagin nila ay kakina mula sa lalawigan ng Fukushima, Ibaraki, Tochigi at Ganma. Bunsod pa rin ito ng radiation. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ang ombudsman ang sinasabing tagapagtanggol ng taong bayan mula sa mga pamang-abusong opisyal ng gobyerno. Pero sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng ating bansa, na-impeach ang ombudsman. Kagabi, mahigit 200 kongresista ang bumotong ma-impeach si Ombudsman Mercedes Gutierrez. Nakatutok si Jamie Santo. Abstention 4. House Resolution 1089 impeaching Ombudsman Maria Mercedes Navarro Gutierrez for betrayal of trust is hereby approved. Halos full force sa mga kongresista kahapon. Mismo ang dating Pangulo na ngayon Congressman Gloria Macapagal Arroyo, 2 anak at bayaw na sa plenaryo. Sa botohan, 212 na kongresista bumoto pabor sa impeachment. 47 na congressman ang kumontra sa pangunguna ng mga Arroyo. 4 naman ang nag-abstain.
Loyola. Macapagal Arroyo Gloria. At the risk of getting zero, as in zero, I vote no. Si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at Las Piñas Representative Mark Villar ay kasama sa app na nag-abstain. Ang asawa kasi ni Mercado at tiyuhin ni Villar, kapwa magiging Senator Judge. Si San Juan Representative JV Ejercito naman, unang bumoto kontra sa impeachment ng ombudsman, pero nagpalit ng boto kinalaunan. The quest for truth should always prevail. And I think this was my final decision. Ang mga kaalyado ng mga Arroyo dismayado. Ascendancy of numbers to, hindi ascendancy of arguments. Kaya kung kayo nakinig dito, nakikita naman ninyo, talagang mahina yung articles of impeachment. Ang mga nagtulak ng impeachment naman parang nabunutan ng tinig. I think this is a strong message, not only to the Senate, but this is the voice of the nation. Halos 8 oras tumagal ang debate sa plenaryo. Si House Justice Committee Chair Neil Tupas Jr. ang naghain ng committee report na siya ring naging articles of impeachment. Nang mag-umpisa ang report niya, lumabas sa session hall si Arroyo pero naiwan ng mga anak at bayaw. Giit ni Tupas, kumpiyansa siya na matibay ang ebidensya para ma-impeach si Gutierrez sa salang betrayal of public trust dahil sa mababang conviction rate ng opisina niya at pag-upo sa mga malalaking kaso ng graft and corruption. Dinebate ng mga kontra-impeachment ni Gutierrez ang committee report. Not violations committed unintentionally or involuntarily or in good faith or through an honest mistake. Is that a correct definition, Your Honor? Yes, Mr. Speaker, it is. It appears in our committee report. Pasado alas 11 nang mag-umpisa ang nominal voting. Bumalik na sa loob ng session hall si Arroyo. Si Zambales Representative Mitos Magsaysay ang kasama at kausap niya. Walang pagkabahala ang mukha at nakitang palaging may kausap sa cellphone. Pagkatapos nito, sabay labas ng session hall si Arroyo. Dumaan pero hindi na nakapanayam ng media. Dire-diretso na sa Senado ang articles of impeachment. Ang Senado ang magiging impeachment court at ang mga senador ang magiging hukom. Kailangan ng botong 2/3 o 16 na senador mula sa 23 senador para makonvict si Gutierrez. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.